Magandang araw mga sir. Meron tayong bagong motor dito. Ang isa ngayon sa mga sumisikat na motor ngayon, ito ang Mio Gravis 2025 model. Okay, so ire-review po natin ito based lamang sa aking opinion at sa aking user experience. So hindi ko na po sasabihin yung mga ibang technicalities about sa motor na to, kundi more on po sa comment or yung experience ko dito sa motor. Maganda ba talaga ba siya? Sulit bang bilhin siya? At papahuli ba siya sa ibang motor na 125cc? Okay, so unahin po natin sa kanyang looks dito sa harap. Ilaw natin. Yan. Ito yung pinaka-stig at pinaka-cool at futuristic na mukha ng Gravis. Yung kanyang DRL. So, ayan o. Pag sa hapon, medyo makikita mo talaga na parang nag-i-smile yung kanyang DRL, which is very cool. Very cool tignan. Bagong-bago yung feeling pag tinitignan mo pa lang yung motor. So, ayan. Sa harap niya, very simple lang siya mga sir. Hindi siya yung motor na sobrang raming kurbada, sobrang daming angles, sobrang daming tulis, which is minsan nakakaumay din tignan. Pero ito, na-appreciate ko talaga siya kasi minimalistic lang yung look niya at talagang scooter na scooter yung mukha niya. Hindi siya complicated. Tignan nyo naman sa harap. Saktong-sakto lang yung kanyang kapugihan. Yung iba kasi ina-exage yung angle sa harap pati sa side para lang maging pogi. So, depende naman yan sa tao, di ba? Kung ano yung taste. Pero sa akin kasi, ito, yung looks pa lang niya, pogi na talaga siya. Pogi, minimalistic, simple, at the same time meron siyang touch na medyo may elegante, di ba? So yun, mix siya. Yan naman talaga ang kilala ang Yamaha, di ba? Sa mga paggawa ng scooter nila. Malinis tignan at the same time pogi. Yan. So ito, Gravis logo, at ito naman parang V-shape lang siya, which is okay na simple but very attractive. Okay? So ayan, yung kanyang side mirror din is hindi siya oblong. Meron siyang angles, diba? So yan, side tayo, diba mga sir? Pogi at malinis tignan, diba? Simple lang, tignan mo naman yung sides niya. Diba? Pogi talaga, diba? Dito sa kanyang tail light, patulis po yung kanyang tail light, kaya kung nasa likod ka, para kang tinutusok. Parang tutusukin ka yung tulis niya. So ayan. Okay. So ano pa ba yung sasabihin ko? Yan naman yung looks. Next, punta po tayo sa kanyang gulong. I'm not familiar with the technicalities and sizes of motorcycle kasi hindi naman talaga ako yung taong marunong sa mga specifications ng motor. So ang alam ko lang, ito i-compare sa ibang mga 125cc, mas maliit siya pero mas makapal. Pati dito sa likod makapal, hindi siya manipis. Di ba karamihan ng mga 125cc is manipis yung kanyang gulong. Ayan. So yung kakapal ng kanyang gulong, yun yung nagdagdag sa overall na bulkiness niya. Yan, hindi siya manipis tignan, hindi rin sobrang laking tignan, yung sakto lang talaga yung looks niya. At ang tingin ko, ito talaga yung goma yung isang nagdala. So aside from aesthetics use ng kanyang gulong, ay nakakatulong din to sa kanyang performance, diba? Lalo na sa mga kurbada handling, talagang relax at comfort siya.
Okay? So, next is sa kanyang features. Tignan po natin yung kanyang features. So, unahin natin dito sa kanyang panel gauge. Ito. Alam ko yung naunang Gravis na sinasabi nilang V1 is iba yung kanyang panel gauge. So, for me, personally, mas gusto ko talaga to kaysa dun sa V1 kasi mas naging futuristic na siyang tignan, no? Mas naging simple at hindi nakakaumay. Parang hindi siya awkward tignan. Talagang okay talaga. Lalo na pag nagda-drive ka, syempre tinitignan natin tong gauge natin. Is talagang mafe-feel mo rin naman na maganda yung view ng kanyang panel gauge. At the same time, naiintindihan kasi nandito yung kanyang takbo. Ito yung kanyang mileage, yung odo at saka yung fuel capacity. Dito naman pag tumatakbo nandito yung kanyang fuel, yung bang titignan mo kung gaano siya katipid. Kung mas mataas yun, ibig sabihin mas matipid yung takbo mo. Okay, ito rin yung kanyang yung pag sa traffic, halimbawa tumigil ka ng 3 seconds, automatic siyang mag-shutdown. Tapos pag go na ulit ang traffic, pigayin mo lang to ng konti at aandar na siya. Ang andar nito ay hindi mo maririnig yung start na tijijijig, hindi ganon. I-click mo lang siya and then hindi mo maririnig yung kanyang motor, talagang start agad yung kanyang engine. Ito naman yung kanyang high beam at low beam, which is sa gabi mga sir is talagang malakas. Oo, okay na sa akin. Ako naman na isang simpleng rider lang, more than enough na sa akin yun. So I don't think na dadagdagan ko pa to tulad ng mga ginagawa ng iba na dinadagdagan pa nila ng ilaw, di ba? So for me, okay na yun. Ito, left and right turning signals. Yung busina niya typical lang na motor na mahina. Yan, hindi siya impressive pero nakakatulong sa basic functionality na kailangan ng isang busina. So, ito naman yung kanyang hazard. Okay, ito pala nakalimutan ko sabihin, ito yung button. Ayan, trip A, trip B yata ito. Yung battery volts, yung time. Ayan, diyan nakikita, yun yung purpose niyan. Tapos dito naman, yung kanyang charger. Ito mga sir, ang isa kong pinakagusto dito kasi yung power outlet niya is nasa labas. Ibig sabihin, pag magcha-charge ka, ilagay mo dito yung adapter mo, yung wirings ng cellphone mo, pag kailangan mong i-charge, isasaksak mo lang sa cellphone mo at isushoot mo na dito. Di ba? Parang mas convenient siya compared dun sa iba na bubuksan mo pa tapos ang sikip sa loob, di ba? Tapos yung lalagyan mo ng cellphone is mismo rin sa loob, which is yung wire mo is nagkakanda, ipit-ipit na, at the same time ipit na rin yung cellphone mo kasi masikip. Yun ang gusto ko dito. Saksak mo sa cellphone mo, automatic mo na dyan, very convenient, hindi ka na-stress. Meron din siyang hook dito, lalagayan pag nagma-market or nagro-grocery, pwede mo rin isabit dito at maluwang, masakto lang, hindi na siya maluwang pero sakto lang, at least meron siyang legroom dito at space kung saan pwede kang maglagay ng ibang gamit. Sa akin naman, yung mga anak ko kung sasakay dito is meron silang stepper dito, unlike sa NMAX, sa mga ADB, AROX is mahirap sumakay ang bata or ihangkas. So yun ang problema doon, nagagasgasan. So ito naman okay lang kasi ito yung talagang apakan ng bata. Ito naman ang isa sa pinaka-convenient talaga na hindi ka may stress is yung kanyang fuel tank mga sir. Isang click lang, open na siya. Ibig sabihin, pag nakasakay ka lang na ganito, nasa gasoline station ka, hindi ka na bababa. Ang gagawin mo na lang, hugot ng wallet, bilang ng pera, bayad na. Pagkatapos, i-close mo na lang ng ganyan. Di ba? Isa yun sa pinaka-hassle pag yung ibang motor, nasa upuan yung kanyang gasoline tank,
is napaka-hassle mga sir, lalo na pag nagmamadali ka, tapos may hangkas ka, ano pa ba, basta nakaka-stress mga sir yung gasoline tank na nasa likod ng upuan. So pag pinindot mo ito, open lang siya, and then ayun, napakalaki ng kanyang storage. So ito mga kumot, kasi hindi pa ako nakabili ng cover niya, kaya kumot yung ginagawa ko. Kasya dito ang half face helmet, pero yung whole face or yung buo, I think hindi, kasi trinay ko yung helmet ko, hindi kasya, pero yung half face kaya dito. So maluwang siya mga sir, actually. Para siyang malaking bag na ang dami mong pwedeng ilagay pag mag-grocery ka, diba? Punta ka ng palengke, ang dami mong pwedeng ilagay dito. Nandito yung kanyang battery. So ayan, yun ang gusto ko dito mga sir, malaki talaga yung yung kanyang compartment size. Napanood ko sa YouTube, it's 25 liter yung kanyang capacity, which is malaki na compared mo dun sa ibang 125cc na mga motor. Yung Mio Sporty ko nga sobrang liit talaga, parang ang magkakasya lang doon is ito lang, baka ito lang ang kasya doon pag linagay ko doon sa aking Sporty, itong blanket lang na ito. So ganun siya kaluwang mga sir. So pag tinakip mo to, meron pa siyang space dito sa kanyang upuan, so talagang meron pa siyang allowance. Hindi gaya ng iba na flat na yan, pag sinara mo na is sakto dito. So yun, sisikip na yun. Ito, meron siyang allowance dyan mga sir. So goods na goods. It's a very practical motorcycle. Unang-una, ang laki ng kanyang storage. Pangalawa, practicality, yung kanyang fuel tank, ang bilis magkarga, di ba? At the same time, ako 5'7", pag sinakyan ko ito, sakto lang. Hindi ako, tingnan niyo yung paa ko mga sir, nakalapat dun sa ground. So saktong-sakto lang siya, magaan siya, typical na 125. Halos parang magkasing bigat lang sila ng feeling ko lang ng Mio Sporty ko. So yun ang kagandahan ng motor na ito, which is yun naman talagang isang functionality ng isang scooter, 125cc, magaan at pwede mong dalhin kahit saan, di ba? Minsan kasi pag malaki yung dala mong motor, halimbawa NMAX, pag magpa-parking ka, di ba, ang hirap i-parking, at the same time ang bigat, pag itulak mo pa atras mabigat, di ba? So ang Gravis is all around siya mga sir. Pwede mo siyang pang long drive, pwede pang city drive, at ayun. Speaking of long drive mga sir, isa sa mga nagdi-discourage na bumili ng Mio Gravis is yung kanyang cooling system, which is air cooled mga sir. Okay? So ang sabi naman nila, ang mga motorcycle na below 200cc ay compatible at walang magiging problema kapag ito ay air cooled, kasi hindi naman talaga ganun kabilis iinit ang makina pag ganung mga displacement lang ng engine. Okay? So ang nasa manual nito, if maglo-long drive ka, ang suggested is 2 hours na dire-diretso, and then magpahinga ng 10 to 15 minutes, and then pagkatapos arangkada agad. Pero tingin ko naman sir, wala naman siguro nagdre-drive ng motorcycle na diretso 3 to 5 hours, di ba? So ewan ko lang kung hindi mangangalay yung katawan pag ganung katagal ang travel. So ayun, pag nagpahinga ka na sa long drive, at the same time magpapahinga na rin yung motor. Yung mga issue na sinasabi nila na madaling mag-overheat ang air cooled sa long drive, ano po yun, ibig sabihin hindi kondisyon yung kanyang motor, at hindi po maganda siguro yung kanyang oil, kasi isa rin yung oil na tumutulong na nagpapalamig din sa ating engine. Okay, so if bago yung oil mo, nakakondisyon ng motor, hindi po yan mag-overheat kahit po mag-travel, long distance travel ka. Okay, at the same time, maintenance free ka sa coolant, kasi may mga motor na coolant, di ba? Gaya ng mga ibang motor na sa Honda, yung Click, di ba? Kaya yung iba mas gusto yung mga
mga cooling system na ano, cooling system na yung tubig, ano bang tawag doon? Kasi nga mas gusto nila yon kasi feeling nila hindi sila mag-overheat yung kanilang motorsiklo, which is may point naman, maganda rin naman talaga. Pero yun kasi meron din dagdag na maintenance yun. Kung ang isang typical na rider na gaya ko ay kung magme-maintain pa ako ng coolant ay dagdag yun sa akin budget. Kung 150 o 200 yun, malaking bagay na yun sa akin, di ba? So ayan, ano pa ba yung mga sasabihin ko sa motor? Pasensya na mga sir, hindi naman talaga ako nagre-review ng motor, pero nagustuhan ko kasi itong Mio na Gravis, kaya naisipan ko itong i-review para dun sa mga gustong bumili. Ngayon, magkano po ang presyo ng Mio Gravis? Brand new po nito dito sa amin is 84,000 plus 3,000 na LTO registration. So let's just say 87,000 po yung buong bayad ng motorsiklo na ito. Kung i-compare mo sa iba na mas mura, ayun, meron na siyang liquid cooling system. Yung mga iba 82,000 gaya ng Honda Click 125. So yun yung kadalasan na kinukuha na ng mga riders ngayon. At ito, bibihira ko lang nakikita sa daan to. Pero I think sa upgrade na mukha nito is marami nang na-inlove at bumibili ng motor na ito. So ayun, kung gusto mo ng motor na very practical, magaan dalhin, hindi over design yung kanyang looks, sakto lang, elegante, clean look ba, di ba? Walang maraming tusok-tusok, walang maraming kurbada. Ayan, yung pagtingin mo pa lang is nasasatisfy, di ba? Ayan, yung tipong magmerienda ka, magkape ka lang, tapos minamasdan mo lang yung motor mo kasi ang pogi, gano'n. So hindi ka magsasawa. Ayun lang mga sir, maraming salamat if nanood kayo until this time. Next time po kung meron tayong ibang review, mag-upload na naman po tayo. Kung pwede lang po sana ipalike na rin at pasubscribe. Magaganda naman po yung followers ko, 913 pa lang sana dagdagan. Yan, mahangin po kasi dito sa amin sa Ilocos Norte. So thank you po sir, next time.